Labis na kasiyahan, labis na kalungkutan, pag-aalala, ilan lamang iyan sa mga emosyon na ating nadarama. Subalit batid mo ba na ang mga emosyong ito ay marapat mo ring bantayan sapagkat maaaring mayroong mga karamdaman o problemang internal ang kaugnay nito at maaaring makasama sa ating kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung anong mga organ sa ating katawan ang may mga karamdaman at maaapektuhan kung labis-labis ang pag-iisip, lungkot at maging kasayahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yes, opo, ang emosyon o damdaming ating nararamdaman sa araw-araw, hindi man nagdudulot ng pisikal na sakit, ay malaki ang nagiging epekto na pang-trigger ng mga sakit-sakit sa ating katawan at direkta itong nakakaapekto sa ating mga internal organs. Labis na galit. Ang galit ay normal na sa mga Pinoy. Ang pagiging high blood sa pagresolba ng mga alitan at problema sa komunidad man o pamilya. Subalit batid mo ba na ang labis na galit o pagkikimkim ng galit ay pinaniniwalaang nakakaapekto sa ating atay? Nagdudulot ng sakit ng ulo, pagkahilo, problema sa buwanang dalaw para sa mga kababaihan, at pinakamalala ay ang pagtaas ng presyon ng ating dugo na maaaring ikasama din ng ating mga puso. Pangalawa ay ang kalungkutan at labis na pag-aalala. Ang emosyon namang ito ay maaaring makaapekto sa ating mga baga at nagpapahina sa ating puso at atay na nagdudulot din ng fatigue at hirap sa pagtulog. Samantalang kung kayo naman ay parating takot at may kaba o anxiety na wala naman sa lugar, maaaring mapahina nito ang inyong mga bato at apdo, maaaring manakit ang inyong tiyan, at madalas napitig sa binti o kasukasuan. Samantalang ang labis namang pag-aalala o pag-iisip ay makakahina sa ating mga lapay o spleen, at ang pananakit ng tiyan nang hindi inaasahan. Ngunit huwag kang masyadong matuwa dahil ang labis namang kagalakan o tuwa, bagaman ito ay positibong emosyon, ay meron ding masamang bunga kung labis-labis ang inyong saya at maaaring makaapekto naman sa pagsakit ng inyong small intestine, pagsikip o pagkislot ng puso, agitation, insomnia at palpitation. Ang mga emosyon rin ay maaaring magpalala sa mga kasalukuyang nararamdaman at kondisyon, at mas tatagal pa nga ang inyong paggaling. Kaya naman bantayan rin ang inyong mga damdamin dahil ang labis-labis na galit, lungkot, takot at maging saya ay pwede ring magpahina sa ating immune system. Ikaw, lagi ka bang galit, takot, malungkot o nag-iisip? Mag-isip ka na dahil ang mga emosyong labis o kinikimkim ay nakasasama. Ikaw, alin sa mga ito ang nararanasan mo na dahil sa labis na emosyon? Ngayon, magagalit ka pa ba? Pwede ka namang matuwa, malungkot at mag-isip ng tama. Pero in moderation lamang at alalay upang hindi lumala ang inyong mga kondisyong nararamdaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ang prutas at gulay ay bahagi na nga ng ating pang-araw-araw na pagkain. Ikaw man ay nagbabawas ng timbang, isang vegetarian, o mahilig ka lang talagang kumain ng gulay. Subalit, dapat malaman mo rin na hindi lahat ng klase ng gulay ay pwede mong kainin ng hilaw dahil ito madalas ay nagtataglay ng mga natural toxins na mahirap tunawing asukal at maaaring magdulot ng problema sa bituka at sa inyong tiyan. Kaya naman narito ang 6 na gulay
na marapat mong iwasang kainin ng hilaw. Number 1. Potatoes. Ang hilaw na patatas ay hindi lamang masama ang lasa. Maaari ding sumama ang inyong tiyan kung sakaling ang hilaw nito ang inyong makain. Ang hilaw na harina buhat sa patatas ay maaaring magdulot sa iyo ng bloating at gas sa sikmura. Mainam na lutuin muna ito tulad ng gisa, bake, ilaga upang maging ligtas bago kainin. At lalo tigit pa nga ay iwasan ang berding patatas na nagtataglay ng mataas na solanin at maaaring magbunga ng pagkahilo, pagsusuka at pagsama ng pakiramdam. Number 2. Cruciferous vegetables. Kapag sinabing cruciferous, ibig sabihin ay mga gulay na gaya ng repolyo, cauliflower, broccoli at sprouts. Ang mga gulay na ito ay mayroong sugar na mahirap ng tunawin o i-digest at maaaring magdulot sa atin ng gastronomical problems. At kung meron nga kayong thyroid problems, lalo pa nga itong lalala kung makakakain kayo ng mga hilaw na cruciferous vegetables. Number 3. Red kidney beans. Ang hilaw o undercooked na beans kagaya nga ng red kidney beans ay mayroong mataas na glycoprotein lectin content na maaaring magdulot sa iyo ng pagsusuka, pagkahilo at pagtatae ilang oras matapos mo ngang makain ang gulay na ito. Maaari mo nga itong ibabad ng 5 oras muna upang maalis nito ang mga tinataglay na toxins. Number 4. Mushrooms. Bagaman maaari mo namang kainin ng hilaw ang kabute o ang mushrooms, subalit inirerekomenda na lutuin muna ito, katulad ng roasted, sauteed, grilled o kaya naman na isang cup sa pizza upang makuha mo nga ang maximum at mas marami nitong taglay na sustansya. Number 5. Eggplant. Nakakita ka na ba ng tao na kumain ng hilaw na talong? Ito ay dapat mo ring iwasan, sapagkat ang talong o ang eggplant ay mayroong mataas na solanin content at ang pagkonsumo nito ay magdudulot sa iyo ng maraming problema sa tiyan. Maaari kang magsuka, mahilo at magkaroon ng mga pulikat. Number 6. At ang panghuli sa ating listahan ay ang mga beans. Ang ilang variety nga nito katulad ng hyacinth o ng lima ay masama sa kalusugan kung makain mo ito ng hilaw. Mayroon itong mga harmful amino acids na hindi ligtas sa kalusugan ng tao. Kaya naman mainam nga na mailuto muna ito bago i-enjoy at kainin. Bagaman ang pagkonsumo ng gulay habang ito ay hilaw pa ay isang smart move upang maging healthy. Subalit laging tatandaan na mayroong mga piling gulay talaga na dapat mo munang iluto bago ito kainin. Maaari mo ring hugasan muna ng mabuti upang mawala ang mga pesticides at mga chemical sa balat nito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong, mga sikretong kalikasan